Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, by the way, Aquarius, ganito lang muna ang pagpipili natin ng cards kasi masakit pa rin ang kamay ko. But don't worry, the intentions are still the same. No, na during meditation, upon these cards na gagamitin natin sa reading, I've set the intention to give us, 'di ba, kung anong mga cards na magdadala ng mensahe para sa inyo sa ngayon. Kaya ito 'yon. So, first card ninyo, we have the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles, parang may pagkakalmado siya. Okay, may pagkakalmado. Kaya maaring ganun kayo ngayon na hindi kayo yung punong-puno ng excitement, hindi kayo yung gustong hindi kayo yung gustong tumakbo, hindi gano'n, no? Kalmado lang, chill lang. Kung meron kang mga unfinished business, may mga bagay na hindi kayo, kunyari, may mga bagay na hindi kayo natapos no last week, o ginawa ninyo ng isang buwan, diba? Yung ganun, maari ngayon, babalikan mo na yan. No, maari ngayon, babalikan mo yan and you're going to take action towards that para ma-finish mo, para matapos mo. Yung ganon. So, yun ang gagawin ng iba sa inyo sa ngayon, Aquarius. Kaya kalma-kalma lang, no? At saka, meron mga ano dito, pwedeng opportunity din na dadating sa inyo. Kaya pwedeng hindi rin kayo magmamadali sa pagpipili, hindi rin kayo magmamadali ah, sa pag-choose, kumbaga, no, na kung ano dun ang kukunin ninyo, at pag-iisipan ninyong mabuti. Pag-aaralan, pag-iisipan, ganyan. Mabagal lang, no, yung approach. So, speaking of opportunities, si Four of Pentacles, meron dadating na pera. 'Di ba? So, oportunidad din ito para sa inyo na makapag-save na kayo. Maaari kasi na it could be a big amount of money na pwedeng pumasok sa inyo sa ngayon, Aquarius, and kaya magkakaroon kayo ng pagkakataon dito na makapag-ipon, makapag-save, makapagtabi ng inyong kaperahan, ganyan. At saka, pupuwede rin na sa ngayon ano, baka ma-experience niyo na yung kahit papaano may konting luxury na na maaano kayo, makukuha sa ngayon, 'no? I mean ma-experience sa ngayon. Parang kahit papaano magbibigay kayo sa sarili ninyo ng ano, ng pagkakataon na maranasan naman ninyo yung konting luxury. So, yung bang parang ano lang, um, parang treat nyo naman yun sa sarili ninyo, you know. Pero mostly, talaga most of the money na dadating ay itatabi, no? For savings ang purpose. We have Nine of Cups, Aquarius, napakaswerte mo. No? Si Nine of Cups kasi, this is financial abundance, this is financial blessings, material blessings na dadating. As in talaga magiging sitting pretty ka ngayon at i-enjoy mo lang kung ano yung mga biyayang ito na ibibigay sa iyo ng divine. You know? So, napakaswerte mo. At fulfilling din, no? Ang pakiramdam. Kasi this is also a time of fulfilling your wishes. Your wishes, dreams, ganyan, are coming to fruition. Kaya talagang papanuurin mo na lang, 'di ba? Yung blessing na bubuhos sa'yo sa ngayon. Kaya na magiging masayang-masaya ka. This is the time na mararamdaman mo yung you are filled with contentment, with your fulfillment, happiness, joy. Ibang yung saya mong hindi mo ma-quantify. Ganun kasaya ang mararamdaman ng karamihan sa inyo.
We have Six of Wands, yeah. Tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. With the Six of Wands, this is tagumpay. This is success. This could also be prosperity coming your way. Kasi nga, kung ano man yung sipag, tiyaga, 'di ba, na ginawa ninyo rito, ay talaga naman kayo ay magiging masayang-masaya, 'di ba, about it. Kasi ano 'to eh, pagtatagumpayan mo na eh yung mga ano mo, yung mga ginawa mo. Yung kunyari sa trabaho 'to related, 'di ba? Kung related ito dun sa inyong, work or business, puwede rin gano'n. Or, um, doon sa kunyari sa career mo, related, 'di ba? Lahat ng sipag at tiyaga, 'di ba, na binuhos mo diyan, eto na, aanihin mo na. Kaya magiging masayang-masaya ka. 'Di ba? At may financial reward 'no, pupuwedeng pupuwedeng mabigyan ka dito ng promotion, karagdagang suweldo, mabigyan ka ng bonus, 'di ba? May financial reward at ang maganda rito ang daming makaka-appreciate sa'yo. Tignan mo ang daming bulaklak kasi maraming magbibigay sa'yo ng compliment, maraming papalakpak sa'yo, maraming tao yung makaka-appreciate 'no, ng ano ninyo, ng, great job na ginawa niyo. So, we have King of Pentacles, wow! When it rains, it pours talaga. So, si King of Pentacles kasi, this is someone na very ano na, successful na sa kanyang money, career, and finances. So, maaaring ito na yung simula, ng talagang swerte mo sa magtutuloy-tuloy na 'to. May tagumpay ka dito, 'di ba? Si King of Pentacles very matagumpay na. So, baka yung promotion na 'to, ito na yun, 'di ba? Mapupunta ka na sa tugatog ng inyong tagumpay. Pupuwedeng makuha mo na yung top ano, position sa kumpanya, puwedeng gano'n or sa kung saan man sa workplace ninyo, 'di ba? Baka maging consultant ka na, manager ka na, 'di ba, mga gano'n, CEO. So, yeah, this is the time of success para sa inyo at, since anong tawag dito? Since you're going to be very successful na in money, career, and finances, pupuwedeng magiging sitting pretty ka na nga, 'di ba? Kasi nandiyan na ang pera, marami ka ng maiipon or maaaring ang iba sa inyo marami na talagang ipon, successful ang business, very successful sa career, 'di ba? Yung parang wala ka ng hahanapin pa. Kaya nga tignan mo siya, oh, sitting pretty, mamahalin ang suot, mamahalin yung upuan, 'di ba, nagpapakita lang kung gaano siya kakomportable sa buhay. So, pupuwedeng ganito kayo ngayon, Aquarius, 'di ba? Maaaring ganito kayo or papunta na kayo sa ganitong sitwasyon, 'di ba? Baka magbubunga na yung inyong pagsisikap at may experience mo na din ang katulad 'no, ng experience ni King of Pentacles. So, we have Three of Swords, pero ang iba sa inyo nagkaroon ng heartache or heartbreak. So, gano'n talaga. Narinig niyo na ba yung kasabihan na, you really can't have everything, 'di ba? Kasi minsan daw, kapag very successful daw kayo sa finances, sa trabaho, sa career, merong bagay, major area of life na nasa-sacrifice, which is love life. 'Di ba? Pero kung sobrang swerte naman daw kayo sa love life, sobrang masaya naman kayo sa love life, ang nasa-sacrifice daw nun is yung money, career, and finances. Ayan. So, yun, very very popular 'di ba, na ano 'yan, eh, na kasabihan 'yan. Lagi kong nababasa 'yan, lagi kong naririnig. So, maaari na gano'n nga kayo, 'no, kasi dito pinapakita very successful kayo sa career, sa business, 'di ba, sa finances talaga ang daming blessings na dumadating. Maaari ngang established na talaga kayo pagdating sa kaperahang aspeto, pero maaaring nagkaroon din kayo rito ng sakit, 'no, sa kalooban. Maybe sa relationship nga naman kayo nag-suffer. 'Di ba? Kaya ito si Three of Swords kasi this is heartache, that is heartbreak,
Pero hindi naman ito ngayon. Hindi ito ngayon. This is in the past already. This happened already, no, na nasaktan kayo, maaaring naloko kayo ng kung sino man in the past, you know. Pero sadyang gano'n, no, sadyang gano'n. Kaya, maaari din na baka magsisimula na din kayo ngayon na mag-ano, mag, tawag dito, mag-move on, 'di ba, from the situation, and maybe makakatulong din yung success mo na 'to financially para na makapag-isip ka na mag-move on ka na from the situation. Gamitin mo yung pera mo, 'di ba, para maging masaya ka, makaka-afford ka, 'di ba, ng mga bagay or lugar na gusto mong puntahan, mga bagay na gusto mong gawin, 'di ba? Para na makalimutan mo or kahit papaano, 'di ba, ma-deviate yung inyong ano, yung inyong atensyon sa pinagdadaanan ninyo sa usaping puso. So, yeah, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.